My God, you're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. Lulan ng isang eroplano ang 5 tao nang biglang nagkaproblema ang makina nito dahilan upang ito ay malapit ng bumagsak. Pero 4 lang ang parachute na available. Nag-isip silang lahat kung sino ang dapat mag-parachute para maligtas. Nagsalita ang unang tao, "Ako ang pinakamatalinong tao sa buong mundo at masyado akong matalino para mamatay." Kumuha siya agad ng isang backpack at tumalon palabas ng eroplano. Ang pangalawang tao naman ang nagsalita, "Hindi pa ako pwedeng mamatay. May mga anak at pamilya akong inaalagaan at nakadepende sila sa akin." Kinuha niya rin ang isang backpack ng parachute at tumalon palabas. Yung pangatlong tao naman ang nagsalita, "Hindi rin ako pwedeng mamatay dahil ang pamilya ko ay umaasa rin sa akin. Ako ang haligi ng tahanan at tanging naghahanap buhay para sa kanila." Kinuha niya ang isa pang parachute at tumalon palabas. Ngayon, 2 na lang ang natira. Isang 12 taong gulang na bata at isang 65 taong gulang na matanda. Sabi ng matanda, "Iho, nagkaroon ako ng marangyang pamumuhay at masyado ka pang bata para mamatay. Mahaba pa ang buhay mo sa hinaharap. Ikaw na lang ang kumuha ng huling parachute." Nagtanong ang bata, "Bakit po, sir?" Sumagot ang matanda, Kasi iisa na lang ang parachute." Ngumiti ang bata at sinabi, Sir, 2 pa po ang natitirang parachute." Nagulat ang matanda, "Talaga? Paano nangyari yon?" Sumagot ang bata, "Alam niyo po yung taong nagsabi na siya ang pinakamatalino sa buong mundo? Kinuha po niya yung school backpack ko at hindi yung backpack ng parachute." Isang lalaki ang nasa locker room ng isang mamahaling gym sa Makati. Habang nagbibihis ng damit, tumunog ang isang cellphone at sinagot niya ito na naka-speaker mode. Biglang natigil ang mga tao sa locker room at nakinig. Hello? Hi, mahal. Nasa gym ka ba? Oo, nandito ako. Nasa mall ako ngayon, may nakita akong napakagandang leather jacket. Mga 100,000 piso lang. Pwede ko bang bilhin? Sige, kung gusto mo talaga, bilhin mo na. Dumaan din ako sa Mercedes dealership. May nakita akong bagong model na gusto ko, sale pa sila ngayon. Magkano? Mga 5 milyong piso lang. Aba, wow! Pero sige, basta kompleto ang lahat ng features. Talaga ba? Salamat, mahal. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Kachat ko yung realty agent kanina at nalaman ko na yung bahay na gusto nating bilhin noon for sale na ulit ngayon. 47 million na lang. Naaalala mo, mas mahal yun dati, di ba? Subukan mong tawaran ng hanggang 43 milyon, baka sakaling pumayag sila. Kung hindi, dagdagan na lang natin ng 4 na milyong piso kung talagang gusto mo. Wow! Sige, mahal. Kita tayo mamaya. I love you. Love you too. Pagkatapos ibaba ng lalaki ang cellphone, nagulat ang mga tao sa locker room. Nashock ang mga ito at hindi makapaniwala sa mga narinig at ang iba ay nakanganga pa. Nagkamot ng ulo ang lalaki at nagtanong, Mga tol, alam niyo ba kung kaninong phone ito? Kanina pa kasi ring ng ring, kaya sinagot ko na. Ang magkapatid na si Antonio at si Jose ay may maliit na farm at maraming alagang hayop. Araw-araw na lang ay puros trabaho na lang ang inaatupag nila hanggang sa isang araw na pagdesisyonan ni Antonio na nararapat silang magpahinga. Nabalitaan nila na may isang sikat na evangelist na magpe-perform sa kanilang bayan, kaya naisip nilang panoorin ito para naman kahit papaano ay makapag-relax naman sila. Kaya umalis sila ng maaga at nakarating sa teatro at umupo sa kanilang mga upuan. Nagsimula na magtanghal ang evangelist, pinapatayo ang mga tao at pinipilit silang ibunyag ang kanilang pinakamalalim na saloobin at sikreto, hanggang sa umabot siya sa pinakamataas na bahagi ng palabas. "Gusto kong pag-usapan ang kabilang buhay ngayon," sabi niya. "Mayroon bang narito na nakakita na ng ghost?
Maraming tao ang nagtaas ng kamay. Mayroon bang narito na nakakausap na ng ghost? Muli, may nagtaas ng mga kamay, pero mas kaunti na this time. Mayroon bang narito na nahipo na ng ghost? Ilang tao lang ang nagtaas ng kamay this time. Panghuli, kung mayroong narito na nagkaroon ng relasyon sa isang ghost at pumatol dito, gusto kong lumapit sila dito sa entablado. Sa una, walang gumagalaw pero biglang tumayo si Jose at naglakad patungo sa entablado. Nagulat si Antonio at sumigaw, "Jose, kailan ka pa nagkaroon ng relasyon sa multo? At talagang pinatulan pa, ha?" Sumagot si Jose. Teka, ghost ba ang sinasabi niya? As in multo? Di ba goat? Goat kasi ang dinig ko kanina, goat. Nang bumisita ang isang grupo ng mga turista sa isang crocodile farm, naglunsad ng isang kakaibang challenge ang may-ari ng lugar. Sino man ang maglakas loob na tumalon at lumangoy papunta sa pampang na punong-puno ng mga buwaya at makaligtas, bibigyan ko ng 2,000,000 piso. Walang sino man ang tumatanggap ng challenge hanggang sa bigla na lamang may isang lalaki na tumalon sa tubig at buong lakas ng loob na lumangoy papunta sa pampang habang hinahabol ng mga buwaya. Isang malaking himala na ang lalaki ay nakaahon sa tubig at nakaligtas, kaya't napahanga niya ang lahat ng tao sa lugar. Pagkatapos, nag-anunsyo na ang may-ari. "Mayroon na tayong winner. Sobrang tapang ng taong ito. Heto na ang premyo mo." Wika pa ng may-ari ng farm. Matapos kunin ang premyo, ang lalaki kasama ang kanyang misis ay bumalik na sa hotel. At pagdating nila, nilapitan siya ng manager at sinabihan siya na isa siyang napakatapang na tao para tanggapin ang challenge. Sumagot ang lalaki, hindi ako tumalon. May biglang tumulak sa akin kanina sa tubig." Habang nagpapaliwanag ang lalaki, ang misis naman nito ay tumalikod at ngingisi-ngisi sa isang sulok. Aral ng kwento. Behind every successful man, there is a woman who pushes him. Isang pastor ang pumanaw at naghihintay sa pila sa pintuan ng langit. Sa unahan niya ay isang lalaki na nakasuot ng sunglasses, naka-t-shirt, leather jacket at maong na pantalon. Tinanong ni San Pedro ang lalaki, "Magpakilala ka upang malaman ko kung dapat kang tanggapin sa kaharian ng langit?" Sumagot ang lalaki, "Ako si Rafael dos Santos, retiradong piloto ng eroplano." Tiningnan ni San Pedro ang kanyang listahan, ngumiti siya at sinabi sa piloto, "Kunin mo ang silk na damit na yan at gintong tungkod at pumasok ka na sa kaharian." Pumasok ang piloto sa langit, bit-bit ang kanyang damit at tungkod. Sumunod naman ang pastor, tumayo siya ng tuwid at malakas na sinabi, "Ako si Juan Batong Bakal, isang pastor sa loob ng 40 taon. Tiningnan ni San Pedro ang kanyang listahan. Tumingin sa pastor at nagsalita, "O sige, kunin mo ang cotton na damit na yon at kahoy na tungkod at pumasok ka na sa kaharian." Sandali lang po," sabi ng pastor. "Yung taong iyon ay isang piloto, pero nakakuha siya ng silk na damit at gintong tungkod. Paano nangyari iyon?" "Iho, dito sa itaas, nagbabatay kami sa resulta ng mga nagawa nyo noong nabubuhay pa kayo," sagot ni San Pedro. Habang ikaw ay nagsesermon, madalas nakakatulog lang ang mga tao, samantalang ang pilotong iyon sa tuwing nagpapalipad siya ng eroplano, nagdadasal ang mga tao. Ang isang nanay ay pumunta sa doktor. "Magandang araw, doktor." Magandang araw din sa iyo, Mrs. Ano po ba ang problema? "May problema ako sa anak ko, doktor." Bakit? Ano ba ang sakit ng anak mo? "Doktor, ang anak ko, sobrang liit ng ari niya. Ano po ba ang dapat gawin sa kanya?" Madali lang yan, Mrs. Pakainin mo lang siya ng hotcake araw-araw. Pagdating ng nanay sa bahay, Wow! Ang daming hotcake! "Oops, anak. 3 lang ang kunin mo. Ang 7 para sa tatay mo." isang tatay ang bumili ng lie detector robot
nananampal sa taong nagsisinungaling. Agad niya itong sinubukan kinagabihan. Anak, pumasok ka ba sa school nyo ngayon? Opo, tay. Ang anak ay sinampal ng robot. Aray, oo na, aamin na ako. May pinapanood kami ng classmate ko. Ano ang pinapanood ninyo? Yung movie na Kung Fu Panda. Ang anak ay sinampal ng robot. Aray, okay sige, aamin na ako. Porno ang pinapanood namin. Ano? Alam mo ba anak? Noong kasing edad mo pa lang ako, wala akong kaalam-alam sa mga porno na yan. Ang ama ay sinampal ng robot. Hahaha, kung sa bagay, kanino pa ba magmana ang anak mo? Hindi sa'yo, dahil ikaw ang ama. Aray! Subscribe to Lauren's social media now, or I will weather modify your area so you will have flood for a week or so, or my name is not Donald Trump.